Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos na maging ang 6th youngest player na makaabot sa 21,000 points. Binulgar ni Giannis na nais niyang higitan ng all-time scoring record de LeBron James bago siya mag-retire. Isa nga daw ito sa kanyang mga goal. Sa palagay niya nga daw ay kaya niya itong maabot in 4 years mga kaibigan. Gusto niya nga daw na masama sa usapan na ito at sasabihin niya hanggang sa maging totoo nga daw ito. Naniniwala nga daw siya mga kaibigan na kaya niya itong gawin. Subalit malayo pa nga daw ito. Baka nga daw in 4 years ay mayroon na siyang bagong 4 na anak. Nasa year 30 na nga si Giannis at halos nasa kalahati pa lamang siya sa scoring record de LeBron at least sa regular season. Kung isasama pa nga natin ang playoffs, well malayo pa talaga ito. May isang punto nga na halos isang buong dekada na nasa finals si LeBron. Doon pa lang nga ay malaki ng advantage ng 4-time MVP. Subalit unrealistic o hindi makatotohanan ang goal na ito ni Giannis kung next 4 to 5 years ang target niya. Kung nais niyang mahabol ang current scoring record de LeBron in 4 years na by the way ay patuloy pang umaangat dahil naglalaro pa din nga ito, kailangan niya nga na mag-average ng 64.7 points per game sa regular season at kailangan niya din na laruin ng full 82 games na halos imposible na nga sa standard ng mga player ngayon. Habang kung nais naman niya itong magawa in 5 years ay kailangan naman ni Giannis na mag-average ng 51.8 points per game at kailangan niya din na gawin ito ng 5 straight years of playing 82 games. Kahit nga si Wilt Chamberlain ay hindi ito nagawa mga kaibigan, walang duda na kakaibang talento si Giannis at talagang isa siya sa mga greatest players of all time. Ilang taon na din nga siyang nagiging consistent na nag-average ng 30 points o higit pa at may kasama din nga yan na 11 rebounds o higit pa while averaging 65% sa field or more. Kung ang target nga ni Giannis ay makapasok sa top 5 all-time scoring ay ito nga medyo makatotohanan pa ito. Ganun pa man hindi ito magiging madali. Sa palagay nyo ba ay nasa NBA na ngayon ang player na makakabasag ng all-time scoring record ni LeBron James? Isama na din natin sa update na ito na kahapon ay nakuha din ng Minnesota Timberwolves ang 113-106 win laban sa San Antonio Spurs na walang Victor Wembanyama and Stephen Castle. Nanguna ang 32 points and 6 assists ni Anthony Edwards on a very efficient 13 of 18 shooting sa field and 4 of 6 shooting sa 3-point line. Medyo panira lang nga sa gabi na ito ang 7 turnovers niya. 22 points, 6 rebounds and 12 assists din si Julius Randle. 18 points, 5 rebounds si Donte DiVincenzo. 15 points, 5 rebounds si Naz Reid at 13 points si Jaden McDaniels. Sa Spurs naman ay 25 points, 4 assists si De'Aaron Fox. 22 points, 3 assists si Devin Vassell, 22 points, 8 rebounds si Keldon Johnson, at 17 points si Dylan Harper off the bench. Ang Timberwolves ay may record ng 12 wins and 8 losses para sa number 6 seed sa Western Conference, at number 5 naman ang Spurs sa record na 13 wins and 6 losses.